Paano nga ba maiiwasan ng isang tao ang katakot-takot na impyerno? Ano ang kailangan gawin ng tao? Totoo nga ba na kailangan po muna magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa tubig para magkaroon ng kaligtasan? Napakahalaga, mga sangkay, na malaman ito ng lahat ng tao. Hello, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga usaping kapupulutan po ng kaalaman at aral. Ang today nga po, mga sangkay, maganda po yung ating pag-uusapan. Dahil patungkol po ito sa proseso ng kaligtasan. Totoo nga ba na kailangan mabautismuhan ng isang tao sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus para magkaroon ng kaligtasan? Nako, napakahalagang malaman po ito ng lahat, mga sangkay, sapagkat we're living the last days. Nakikita po natin ang mga nangyayari sa ating mundo. Patunay na malapit na pong babalik ang ating Panginoon. At para maabutan niya tayo, mga sangkay, na naglilingkod sa Kanya ng tapat at dumaan sa proseso ng kaligtasan, kailangan po natin malaman ang katotohanan na naaayon sa salita ng Diyos. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, guys, kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng topic, kapupulutan po ng kaalaman at aral patungkol po sa Biblia, i-subscribe niyo po itong ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa ating mga content, mga vlog dito. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So ngayon, guys, eto na, pag-usapan po natin. Gaano nga ba kahalaga ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Alam niyo, sinabi kasi sa Biblia, mga sangkay, ayon sa Bible, sa John chapter 3, verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man, pakinggan niyo to except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Malinaw agad ang kasagutan ng banal na aklat. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ngayon, mga sangkay, panoorin po natin ang video na to para mas malinawan po tayo. Is baptism essential to salvation? Baptism is as much a part of salvation as gas and oil are to your automobile. It's as essential to the believer as water is to life. Jesus commanded his disciples not only to make disciples, but to baptize them. Mark 16:16, Jesus said, He who believes and is baptized will be saved. Acts 2:38, repent and be baptized. Acts 22:16, arise and be baptized and wash away your sins. Romans 6:3-4, we're baptized into Christ's death. Galatians 3:27, we put on Christ through baptism. 1 Peter 3:21, baptism now saves us. Wow. Baptism alone doesn't save anybody. Salvation involves faith, believing, repentance, baptism, and receiving the Holy Spirit. When we are baptized in Jesus' name, we identify with His death, burial, and resurrection. Because baptism puts us into Christ, and receiving the Holy Spirit puts Christ in us. But it all starts with believing. Have you believed? And if you have believed, have you received the Holy Spirit since you believed? So, napakalinaw, mga sangkay, kung gaano kahalaga sa salvation po natin ang baptism sa tubig, mga sangkay. Kasi marami po ang hindi nakakaalam po dito. No, maraming tao na akala po nila okay na ang magsimba, pero kailangan po talaga dumaan sa proseso. Kung pagbabasihan po natin ang Biblia, mga sangkay, kailangan po talaga ng lahat ng tao, kung gusto ng tao na magkaroon ng salvation, kailangan pong dumaan sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil malinaw po ang sinasabi sa Biblia, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ngayon, mga sangkay, ang kwentong ito o kasaysayan sa Biblia, ito po ay patungkol po kay Nicodemo. Si Nicodemo, mga sangkay, ay isang pariseo. Ayon nga po sa Bible, may isang pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos.
sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus. Pakinggan po natin mabuti mga sangkay. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Grabe, napakalinaw. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos o kaharian ng ating Panginoon. Alam niyo ba mga sangkay, na tayo po ay may binhi ng kasalanan mula pa po kay Adam and Eve, na kailangan po yan mabura sa pamamagitan po ng baptism sa tubig. At kung hindi po tayo mababautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa tubig, ang binhi o ang sumpa ng kasalanan na nabitbit naman na po natin kay Adan at Eva ay mananatili. Ito yung reason, mga sangkay, kung bakit si Jesus Christ nagkatawang tao at ipinako sa krus para po mabura ang sumpa ng kasalanan. Subalit, kailangan ng tao dumaan sa proseso. At ayon po sa Biblia, sinabi po mismo ng malinaw ng ating Panginoong Hesus, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos o kaharian ng ating Panginoon. Ngayon, sumagot si Nicodemo, paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Napakagandang tanong mga sangkay dahil akala niya, literal, na kailangan pumasok ulit ng isang tao sa sinapupunan ng kanyang ina para malinis ang kasalanan. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang taong ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Napakalinaw. Dugtungan natin, ayon po sa Bible, ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Malinaw ang sinabi ng Biblia, mga sangkay. So napakahalaga, napaka-importante, hindi lamang basta ritual ang baptism sa tubig, mga sangkay. Napakahalaga na ito. At inutos ito ng ating Panginoon. Mababasa po natin sa Matthew chapter 28 verse 19. Go ye therefore, sinabi po niya sa kanyang mga disipulo, and teach all nations, baptizing them in the name. Tinutukoy po dyan, in the name. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ano ang pangalan na yan, mga sangkay, na sinasabi dito? Baptizing them in the name. Pangalan. Bautismuhan nyo sila sa pangalan. Ano yung pangalan na yan? Kinumpirma po yan, mga sangkay, ng Acts chapter 2, verse 38. Pakinggan po natin mabuti. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan nino ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ang pagpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa tubig ay paglilinis, pagtanggal, hindi lang basta pagbawas sa kasalanan, kundi pagtanggal sa sumpa ng kasalanan ng tao. Dahil nung wala pa po si Jesus, nung hindi pa po siya ipinapako sa krus, ang tao sa buong mundo ay makasalanan. Dulot po ng ginawa ng ating mga ninuno na si Adan at Eva. May binhi po tayo ng kasalanan. Lahat dapat tayo ay papunta na sa impyerno, katulad ng nangyari kay Satan, Lucifer, at mga fallen angels. Subalit, nagbigay ang Diyos ng pintuan ng kaligtasan. At sa sobrang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa tao, siya po ay nagkatawang tao. Ayon po sa 1 Timothy chapter 3, verse 16, nagkatawang tao ang Diyos para iligtas tayo. Pero ang kinagandahan dito, mga sangkay, nung siya po ay ipinako, nung pumatak ang kanyang dugo, mga sangkay, ang naglinis sa lahat ng kasalanan ng tao. At dahil dito, may pintuan na po ng kaligtasan. At ang kailangan lamang pong gawin ng tao ay sumunod sa proseso. Pagkatapos nito, mga sangkay,
Nung sinabi po ni Apostle Peter na magpabautismo kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, naganap nga po ang matinding pagpapabautismo. Pagbabautismo sa pangalan ni Jesus ng napakaraming tao. At isa po sa sinabi sa Bible, sa Acts chapter 19, verse 5, on hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Marami pa po itong mga Bible verses, mga sangkay na tumutukoy sa baptism in Jesus' name, sa tubig. Kaya't ngayon, kung napapanood mo ito, napakahalaga po na mabautismohan ka sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa tubig para po sa paglilinis sa ating kasalanan. Hindi lang basta maniniwala, but first, you have to believe that Jesus Christ is our Savior. But after that, mga sangkay, kailangan mong sundin. Kasama sa paniniwala ay ang pagtitiwala na siya ang Diyos na tagapagligtas, na nagligtas sa atin sa pamamagitan po ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Kailangan po natin mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus kung gusto po natin makaligtas sa impyerno, kung gusto po natin mga sangkay isalba ang ating mga kaluluwa. Kasi pansamantala lamang po ito na nandito tayo sa mundong ibabaw. Pansamantala lamang. Isipin nyo mga sangkay, 70 years old, napakahaba na po nun na mabubuhay tayo sa ating mundo. 100 years old, pinakamahaba na po yan. Pero ang pinakamatagal na mag-i-exist ka, forever kang mag-i-exist, yung eternidad, yun yung pagkatapos mawala ng physical mo sa ating mundo. Kasi ang kaluluwa mo, forever po yan na mag-i-exist. Hindi po yan mawawala after death. Sinabi ng Biblia yan, mga sangkay, na pagkatapos ng kamatayan ay ang judgment na. Ang kaluluwa po natin, ang huhusgahan ng Diyos. Yung ikaw nang nagdidesisyon, yun po yung kaluluwa. So ngayon pa lang, kailangan na po natin sundin ang kung ano ang sinasabi ng Bible. Except a man be born again, he cannot see or even enter the kingdom of our Lord Jesus Christ. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.